lugar. Ano mo lugar? Paggawa ng mga content online ang pinagkakaabalahan ng 29 na taong gulang na si Miraflor na taga Bukidnon. Pero nitong nakaraang buwan, nag-trending at pumalo sa milyong-milyong views ang kanyang video. Guys, for today's video, samahan niyo ako maglilinis ng kwarto. Sa video kasi, makikita si Miraflor na nahulog sa upuan. Kwento ni Miraflor, naglilinis daw siya ng kanilang bahay nung araw niyon. Naglinis kasi ako ng bahay that time. Nakita ko yung aircon na madumi na, so sinali ko na lang siya sa paglilinis. Para malinis ang aircon, gumamit siya ng 2 upuan para maabot ang aircon. Kumuha ako ng na kahoy na upuan, tapos pinatong ko yung monoblock din na upuan. Paakyat baba ako nun. Habang nag-e-enjoy ito sa paglilinis at pag-video, hindi na pala namamalayan ni Miraflor na unti-unti na palang dumudulas ang upuan na kinatatayuan niya. Tapos pag akyat ko balik, tapos may inabot ako na gunting, so doon nadulas ako. Nabagsak ako that time. Bigla na lang siya. Wala akong kasi kumpiyansa lang ako that time, so di ko naman alam na bigla ako mahulog. Sa lakas ng pagkakabagsak ni Miraflor, tila bumaloktot daw ang likod niya at nahirapan siyang makatayo. Hindi ako nakahinga that time kasi sobrang lakas ng impact ng pagkahulog ko that time. So yung natamaan talaga sa parte ng katawan ko is dito, braso. So hindi siya nasugatan, nagkapasa lang siya. Base dun sa video, the injury could have been as mild as muscle strain lang. Ang pinaka-worst case scenario nito is what you call spinal cord injury, wherein yung pinaka-spinal cord mismo ay na-injure at pwede po siyang maparalyze sa legs, pwede rin po siyang magkaroon ng kahirapan umihi at dumumi. Matapos ang aksidente, nakaramdam daw si Miraflor ng pananakit ng katawan, lalo na sa bandang likod niya. At para maagapan ang sakit, naisipan niyang pumunta sa isang chiropractor. Kasi baka may ugat na ipit doon. So yun yung naisipan ko na kuhain. Nagpa-chiro lang ako after 3 hours. Pero sa tingin ko wala namang sa akin na balik. Ilang araw matapos ang chiropractic session ni Miraflor, nabawasan naman daw ang pananakit ng kanyang likod. Ang problema, hindi raw tuluyang nawala ang sakit. Okay naman, nabawasan yung sakit, pero meron pa talagang konting sakit after nung nagpa-chiro ako. Pero ang tanong ngayon ng ating mga kapuso, Doc, safe bang magpa-chiropractic therapy matapos mahulog o bumaksak? Nagpapa-chiro tayo, they actually do high amplitude, low velocity thrust. So, pinapakrack po yung mga buto natin. With an injury like that, without an x-ray or without an MRI, hindi po natin alam kung may mga bali po tayo sa buto, may na-injure po tayo sa pars interarticularis. When you do a thrust like that, there is a high probability that if there is a fracture, pwedeng lumaki yung fracture or lumihis yung buto. Dagdag pa ng mga eksperto, now, if there is a disc problem or a nerve problem, pwede pong maipit yung nerve lalo sa ginawa natin. May balak naman daw si Miraflor magpa-check up sa doktor pero tila pinangungunahan daw siya ng takot. Yung naramdaman ko ngayon, yung natamaan talaga pag nag-upo ako ng matagal. Kasi wala pa ako iPhone. Takot din ako. Baka makita sa dito sa spinal cord. Di pa ako ready. Dapat pinasuri niya muna ng maayos at from there, our assessment, doon namin makikita kung kailangan ba namin pa-x-ray yung pasyente or pwede namin siyang pa-MRI. Sa ngayon, natuto na raw si Miraflor na maging maingat kahit sa simpleng paglilinis ng bahay. Dapat maging
maingat ka sa mga lahat ng gagawin mo. Lalo na pag nag-aakyat ka sa kasi di maiwasan yung aksidente talaga. Now, what we can do, anytime pag nalaglag kayo or nahulog kayo, always make sure that you see a doctor as early as possible. Pasuri natin ng maayos. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.